Hello everyone! So ayun, nakita nyo naman yung topic natin for today's video sa ating thumbnail. Yes, pag-uusapan natin kung totoo ba yung chismis na naghigpit na nga ba si YouTube ngayon. Especially sa mga financial content or mga earnings content. And mapapansin niyo guys na pinrivate na po natin yung ating mga earnings content na related dyan. Nung nakarating sa akin yung news na nangyari sa mga channel ng mga sikat na financial guru na to. For the safety ng ating channel, it's okay for me na i-private yung mga earning contents na yan na mag-start ulit sa bagong niche for the sake and for the safety ng aking channel. Kaya kung mapapansin ninyo mga ma'am sir, ay ang niche natin ngayon ay more on educational contents. Which is, dyan naman talaga tayo nag-start at dyan naman talaga nakilala yung aking channel. Mga ma'am sir, kung familiar kayo sa kanila, dito sa mga financial guru na to, actually guys, nagulat talaga ako nung nalaman ko yung news na nagbago na ng niche yung ibang mga financial guru na yan. Lalong-lalo na po itong channel ni Madam Pera University. Ito yung channel na kilalang-kilala when it comes sa mga earning apps or mga online earning apps na mga content. And isa siya sa mga nilook at natin pagdating sa mga ganyang content. And that's why nakapag-start din tayo ng mga content na yan natin this past few months dahil din sa mga financial guru na to na talagang kilala dito kay YT. But unfortunately, yun na nga guys, dumating yung hindi natin inaasahan na naghigpit si YT. Ang sabi nga ni Pera University sa kanyang latest vlog about sa kanyang channel, sa ilang taon niyang nagko-content ng mga earning apps is ngayon lang siya nakatanggap ng penalty from YT dahil sa mga content niya. At hindi lang siya mga ma'am sir, maging itong si Sir Steve Mark TV. So isa rin yan sa mga pinapanood ko at sinusubaybayan ko when it comes sa mga content ng mga earning apps dahil minsan sa kanya rin ako kumukuha ng mga idea. At hindi lang po dito sa Pilipinas yung affected ng bagong update na to ni YouTube, maging sa mga content creator around the US. Again guys, magpo-focus tayo ngayon sa mga educational tutorial videos or educational contents. As much as possible, ay iiwasan natin yung mga contents na may kinalaman sa financial or earnings. So sa mga aspiring YouTube content creator or sa mga baguhan na content creator na hindi pa po alam to, I were you, iwasan nyo po yung mga content na yan na binanggit ko when it comes sa mga financial or earning contents. So pumili na lang po kayo ng niche na mas safe, na magiging safe yung inyong channel. Actually, before, okay lang talaga yan and pwedeng-pwede yan kay YT. I don't know, this year lang ipinagbawal na yan sa community guidelines ni YouTube. Sabi ko nga guys, kahit yung mga sikat na at matatagal na ng mga financial content creator, financial guru, ay nawindang at nagulat din sa bagong update na to ni YT. So sinabi ng isang sikat na content creator na tinututukan daw ngayon talaga ni YouTube itong mga ganitong earning money contents or yung mga financial contents dahil daw iniisip ito ni YouTube na ito ay connected sa fraud or scams. Kahit yung mga sikat na financial guru na yan ay walang magawa sa bagong update na yan ni YouTube kundi sumunod at magbago ng niche. Sa totoo lang guys, mas prefer talaga ni YouTube yung mga educational contents. That's why from now on, doon po tayo magpo-focus ng ating niche at ng mga contents na i-upload. And also guys, sa mga aspiring content creator dito kay YouTube, ayan, nung nakaraan, merong nagtanong sa akin kung pwede daw ba yung channel or yung mga content na faceless. Actually guys, meron akong channel na faceless po yung mga contents ko doon and it is more safe na walang nakakailam na sa'yo yung channel na yun. Diba? Walang mga bashers or haters or mga marites na nakakailam na sa'yo yung channel na yun. And guys, monetize na rin po yung isang channel ko na yun na faceless na ma-share yung kanyang analytics dito sa aking mga contents for the safe na rin ng aking account. Sinasuggest ko po yan sa mga aspiring YouTube content creators na itry nyo rin po na gumawa yung mga faceless contents or faceless channel. Bale, yung mga content ko po doon is about mga automated shorts videos. Which is, maganda-ganda rin po yung earnings ng mga contents na yan nowadays. Ang advantage nun guys, kasi ito yung advantage nun. So, yung mga faceless na channel na yan and hindi alam na ikaw yung may-ari niyan, so malayo yan doon sa mga tao. May mga masasamang intensyon or may inggit sa'yo na kahit wala kang ginagawa ay i-report yung channel mo. So sabi nga nila, walang gamot sa inggit at isa yan sa mga sakit na napakahirap gamutin. Maybe soon, gagawa ko ng tutorial kung paano mag-start ng channel ng mga faceless content gamit yung mga automated shorts videos. So ayun lang mga ma'am sir, nagbigay lang po ako ng konting updates. Kasi alam ko baka yung iba sa inyo ay nagtataka kung bakit iba yung ating niche ngayon.
So yan po yung reason. Sobrang naghigpit ngayon si YouTube and for the safety ng ating channel. So focus tayo sa mga educational contents. So ayun lang guys. If you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang po. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!